So, maraming taong namumuhay sa ilalim ng takot at pagkondena sa sarili dahil iniisip na hindi sila maaring mapatawad o hindi sila maaring patawarin o hindi sila karapat-dapat sa Diyos. Kaya yung iba, iniisip nila, saka na ako magsisimba kapag nagbago na ako. Diba? Kasi iniisip nila, hindi sila karapat-dapat lumapit sa Diyos. Iniisip nila, hindi perfect ang kanilang kilos, hindi perfect ang kanilang mga gawa, kaya nahihiya silang lumapit sa Panginoon. Iniisip nila, kinakailangan maging perfect muna sila sa kilos nila bago sila makalapit sa Diyos. Pero kung hihintayin po natin na maging perfect tayo sa ating kilos bago tayo lumapit sa Diyos, then yun po ay hindi mangyayari. Kasi sa mundong ito, we cannot be perfect sa ating kilos. Amen? Hindi po natin sinasabi na huwag tayong maging perfect. Of course, ang goal po natin maging tama ang ating kilos. Pero hindi po ang ating kilos ang basehan para tayo maging perfect sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Kundi ang ating pananampalataya, ang ating pagkilala, pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Tayo naging kaaya-aya at karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Hallelujah. Kahit na hindi pa po tayo perfect, kung tayo lalapit sa Diyos, hindi tayo masusunog. Amen? Hindi tayo babaliwalain ng Diyos. Kahit na tayo makasalanan, kung tayo lalapit sa Diyos, hindi tayo itatakwil ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga may paanyaya ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng mga nabibigatan. Sino po yung mga nabibigatan? Ito po yung mga taong dala-dala yung kanilang mga masasamang bisyo, mga kamalian, mga kasalanan. Ito yung mga nabibigatan. Sila yung mga hinahanap, tinatawag ng ating Panginoon. Hindi tinatawag ng Panginoon ng mga matutuwid. Amen? Sabi ni Jesus, pumarito ako sa sanlibutan para sa mga may karamdaman. Para sa mga unrighteous. Hindi para sa mga righteous. Kaya, kung sa tingin natin tayo ay hindi karapat-dapat, then tayo ay makalalapit sa Diyos. Kung sa tingin natin tayo ay maraming kahinaan, pagkakamali, then tayo ay makakalapit sa Diyos. Pero kung sa tingin natin tayo ay matuwid, tayo ay perfect, then sa paglapit natin sa Diyos, ang Diyos ay lumalayo kasi matuwid ka na. Ang Diyos ay hindi kailangan ng mga matutuwid. Ang Diyos ay kailangan ng mga may kulang. Amen? At tayo po ay nabubuo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So sa Roma chapter 5 verse 17 to 21, na scripture reading po natin kanina, ay pinapakita dyan ni Apostol Pablo na ang biyaya ng Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa anumang kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay higit na makapangyarihan. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay kayang tabunan ang anumang klase ng kasalanan. Amen? Ang biyaya, dahil sa biyaya ng Diyos, kayang tanggapin gaano mang kalaki ang mga pagkakamali. Gaano mang kalaki, kakatindi ang karumihan, ang biyaya ng Diyos ay mas malaki. Hallelujah. Kaya, tayo po ay makalalapit sa Diyos upang matanggap ang kanyang habag at kalinga. So paano magiging matuwid ang isang makasalanang tao sa harap ng banal ng Diyos? Marami ang nag-iisip na ang katuwiran ay nakabase sa mabubuting gawa, relihiyon o moralidad. Ngunit malinaw sa Biblia na ang tunay na katuwiran ay hindi bunga ng pagsisikap ng tao, kundi isang biyayang mula sa Diyos. Ang katuwiran ay hindi bunga ng pagsisikap ng tao. Hindi tayo naging matuwid dahil sa ating pagsusumikap na maging matuwid. Tayo pa ay naging matuwid, bigay ng Diyos. Ibig sabihin ng biyaya kasi ay bigay. Tayo pa ay naging matuwid sa paningin ng Diyos, bigay niya yan. Amen? Hallelujah. Kasi ang tinuturo sa atin dati, sa ating lumang relihiyon, kinakailangan para maging matuwid ka, huwag kang magkamali. Para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos, sumunod ka sa lahat ng kautusan ng Diyos. Para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos.
Pero ang kautusan ay ibinigay hindi para tayo'y maging matuwid. Ang kautusan ay ibinigay para makita natin ang ating mga pagkakamali. Amen? Kung walang kautusan, hindi mo makikita ang iyong pagkakamali. Hindi mo makikita ang iyong kasalanan kung walang kautusan. Kaya nga kung walang kautusan, walang paglabag. So ang layunin, bakit ibinigay ang kautusan? Hindi para tayo ay gawing matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Ibinigay ang kautusan ng Diyos para makita natin ang ating kahinaan. Makita natin ang ating sarili at umasa tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya hindi po, ang kautusan ay maganda, ang kautusan ay banal, ang kautusan ay mabuti, pero hindi siya makakapagbigay sa atin ng kabanalan. Ang kautusan ay hindi makapagbibigay sa iyo ng kabanalan. Ang layunin ng kautusan ay para ipakita sa iyo ang iyong karumihan. Amen? Yun po ang layunin ng kautusan. Ang nagbibigay sa atin ng kabanalan ay ang ating Panginoong Hesus. Ang nagbibigay sa atin ng katuwiran ay ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. At si Jesus Christ ay biyaya ng Diyos. Ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay maligtas. So si Jesus Christ ang biyaya ng Diyos upang tayo ay tanggapin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ano ang biyaya? Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang walang bayad, walang hanggang kabutihan na ibinibigay sa mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo upang tayo'y mapatawad, maligtas at mamuhay ng may layunin. Ayan po ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay ibinibigay ng walang bayad. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos, hindi ito kapalit ng ating ginagawang kabutihan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi kapalit ng ating pagsunod sa Diyos. Na hindi porke masunurin tayo sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang kanyang biyaya. No. Kasi ang ibig sabihin ng biyaya, ito po ay walang bayad. Walang hanggang kabutihan na ibinibigay sa mga makasalanan. Sino po yung makasalanan? Ito po yung mga taong hindi karapat-dapat na tumanggap. Ito ay tumutukoy sa atin noong tayo'y wala pa kay Kristo. Noong tayo po'y wala pa kay Kristo, tayo po ay tinatawag na makasalanan. Yan po ang kategory ng taong wala kay Kristo. Kahit pa mabait, kahit pa perfect, kahit pa relihiyoso, kapag wala kay Kristo, then yan ay nasa kategory na sinners. Hinihintay na lang ang physical na kamatayan upang mapunta sa kaparusahang walang hanggan. Ngayong tayo po ay sumampalataya kay Kristo, tayo po ay righteous and holy. Amen? Kahit na hindi ka perfect, hindi natin tinutulak ang bawat isa na hindi maging perfect. Pero ang katotohanan, kahit hindi ka perfect, kapag ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, you are perfect. Hallelujah.